Pabor raw ang mayorya ng Senado na dumalo sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina Senador Rodante Marcoleta at Senator Ronald Bato de la Rosa kahit nakakulong at nagtatago. Ito'y kung papayagan raw ng Sandigang Bayan si Marcoleta kung nanaisin niyang dumalo. Depende naman daw yan sa sitwasyon ni Senator Jinggoy Estrada na suspindido dahil sa mga kasong plunder. Narito ang aking balita. Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na isa sa mga tumatayong senator judges ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na 16 na senador ang kailangan para tuluyang makonvict ang ikalawang Pangulo. Ito'y kahit pa kulang ang bilang ng mga senador sa ngayon dahil na rin sa ilang issue, kabilang na sina Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada na sumuko dahil sa kaso ng plunder o pandarambong, at Senator Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya sa kasong crimes against humanity. Kung sa interpretasyon ng batas, nandyan ang Supreme Court kung magkakaroon ng adjustment sa bilang ng mga senator judges. It is not for us to decide. Let the Supreme Court, they're the ones, who will make the decision. They are there to interpret the law. Pero wala naman po nakaspecify doon, wala naman footnotes doon, paano pag nakakulong, paano pag nagtatago. It did not say there. So, let's leave it like that at 16. Umabot na 16, hindi umabot na 16 to convict, then wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rules. Diba? Hindi na namin po problema yan. Mabawasan naman kami, madagdagan kami, makabalik sila lahat, si Senator Marcoleta, Jinggoy, mabigyan. Wala rin anyang saysay ang mga pag-uusap ukol sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga senador dahil hindi na ito akma sa impeachment proceedings dahil nagpapatagal lamang ito sa mga dapat na tinatalakay para matapos ang trial. Dumaan rin sa caucus, sabi ni Tulfo, ang pagpili kay Senator Chis Escudero na siyang nagsilbing presiding officer. Masyado na rin daw kasing mabigat para kay Senate President Sherwin Gatchalian kung siya pa rin ang magsisilbing presiding officer na umani ng reaksyon sa social media. Sabi naman ni Senator Bam, oo nga, kasi ang dami mong trabaho. Nandiyan pa, pagdating 2 months from now, nandiyan yung budget hearing, budget deliberations. Nandiyan din yung dapat flood control. So, there's a lot. Tapos, nandiyan pa, anong gagawin natin? 3 sa mga kasama natin nakakulong. Ibig sabihin, punong-puno na yung kamay ni Senate President Gatchalian. Sa Senado, suspendido sa ngayon si Estrada ng 90 days, habang si Marcoleta at De La Rosa ay wala pang desisyon at nananatiling miyembro ng Senado. Kaya walang problema at pabor ang mayorya ng Senado kung nanaisin nilang dumalo sa impeachment trial. Yun ay kung papayagan sila ng Sandigang Bayan. Suspension, except po kay Senator Jinggoy, suspendido po siya, sinuspend po yung kanyang karapatan ng senator. Pero other than sa Senator Marcoleta, hindi naman po sinuspindi. Naresto po siya, may plunder po siya, pero it doesn't prevent him from attending. Samantala, pinabulaan na rin ito ang mga aligasyon sa social media na nagsisilbing cover-up umano ang impeachment para pagtakpan ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control scandal. Magpapatuloy pa rin ani ang Senate Blue Ribbon Committee na siyang chair sa mga pagdinig para mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Pero mga bagong pangalan na raw ang iimbitahan sa pagdinig at hindi na maaaring imbitahan si former House Speaker Martin Romualdez dahil nasa ombudsman na ang kaso nito. Imbitado rin daw ang dating 18 nagsilbing bodyguards ni Zaldico. Nila na 18 bodyguards po, inimbitahan din po namin. Unfortunately, hindi po sila bumaba doon sa Blue Ribbon meeting namin. Mas pinili po nila magpa-press con sa taas ng Senado sa isang kwarto rather than pumunta sa baba. Bigyan po namin sila ng chance na nakapagsalita. Hindi rin po namin sila ikukulong kahit magsinungaling sila. Dahil meeting pa lang po yun, hindi pa talaga actual hearing. E ngayon po, magkakaroon actual hearing, hihingan po namin sila ng affidavit isa-isa. Para sa Euro TV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.